nagkakaroon ng lasa. Nagkakaroon kami, O Diyos, ng pag-asa dahilan sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa kabila ng lahat, Panginoon, sa kabila ng mga kasalanan, pagkukulang namin, hindi mo kami binibigyo, O Diyos, na iparasa sa amin ang presensya mo. Sa minsan pa, mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hindi pa tapos. Taas mo yung mga kamay sa Kanya. Bigyan mo yung puso mo sa Panginoon. Surrender natin ang ating mga sarili sa Diyos. Dahil ito yung banal at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ialay mo sa Diyos, sarili mo, sa mga oras nito. Hayaan mo na yakapin ka ng pag-ibig ng Diyos. Hayaan mo na maranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon. Hayaan mo na i-satisfy ka ng Lord. Bigyan ka ng contentment ng Panginoon sa pagtaas mo ng iyong mga kamay sa Diyos. Hindi ka lang sa Diyos tatawag kundi sa tatay na. Siya na yung ama na dahil sa Panginoon Jesus. Taas mo lang yung mga kamay sa Lord. Paglapin ka sa Kanya. Pabitan mo ang Panginoon. O Diyos sa kagabi.
handa kami, O Diyos, na makinig sa gagawin at sasabihin mo sa bawat isa. Nag-expect pa kami sa iyo, Panginoon, sa araw na to, sa mga oras na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kumain. Amen. So, gising na po ba kayo? Yan, sabihin mo sa katabi mo, bawal matulog kasi maraming umiikot na camera. Yan, so ready na po natin ang sarili natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Natawagan ko na po si Pastor Boy. Palakpakan po natin siya. Purihin ang Diyos sa buhay ko. Pinuntahan tayo, kagabi pinuntahan tayo ng barangay. Bim sa katabi mo kasi iingay mo. No. Sabi ko na matatapos yung praise and worship natin sa dalawang dahilan lang . One, napagod na. Two, na barangay. Kagabi, alas 4 na ako kaninang umaga, alas 4 na nakatulog. Tapos ginising ako na alas 6. Alas 7, umalis sa bahay. 8 o'clock nandito. Akala ko kasi matraffic kasi SONA ngayon. Alam niyo po ba, SONA? Ngayon sa may Sandigan, traffic. Akala ko maapektuhan ito. Wala naman pala. No, yung mga taga-bagong silang yun, na hindi kayo makakauwi kaagad. So ano po natin, i-summarize natin yung ngayong morning session. Pagkatapos nun, after lunch, babay na. No? Kita-kita na lang tayo next SEM sa Peniel. Okay, buksan niyo yung Bible niyo rito sa 1 Kings chapter 17. Medyo maingay sa... alam niyo ba yung mga... Ang tayo pong simbahan, actually po yung mga services natin, nirereklamo tayo talaga kahit noon pa sa mga ingay natin sa services. Sanay na ako sa ganyan na iko-complain ka, reklamo ka ng mga kapitbahay, pero yung videoke nila, walang makapagreklamo. No, tulad yung maingay, di ba doon? No, hindi ko alam kung pinaglamayan na kasi namatay sa pagkanta . Hindi may reklamo yun, pero yung mga ganitong pupuri tayo. Sabagay, sobrang lakas kasi talaga kagabi. Bagay, tapos na . No? Hindi naman ako nagsisisi. Yung nga lang, talagang maingay. Okay po. Dito sa 1 Kings chapter 17, si Elijah o si Eliseo ay meron siyang pangangailangan. No? Ito yung time ng tagtuyot. 3 years hindi umulan. So, ibig sabihin, mahirap magkaroon ng vegetation, mahirap magkaroon ng yung mga pananim, no? Kasi nga, walang tubig . Nasa disyerto sila, yung environment nila. So, may problema. Ngayon, kailangan ko ng pagkain. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ko mabuhay. Ngayon, yung nangyayari po rito, hingi ka sa Diyos. No? Napakahalaga po nitong sinasabi ko sa inyo na yung iba po kasi nagbabackslide pag hindi natutunan to . Nawawala sila sa pagiging Kristiyano dahil sa hindi nila nalalaman yung ganito. Kaya napakahalaga na ng mga Kristiyano malaman nila to. Yung iba taken for granted na parang natutunan natin. Pero kung hindi mo matututunan, hindi ka tatagal na bilang Kristiyano. Kakapit ka sa patalim. No? Kumbaga, ang Diyos, ang yaman-yaman ng Diyos. Pero hindi mo mapakinabangan yung yaman na yun. Ang Diyos ay makapangyarihan pero hindi mo mapakinabangan yung kapangyarihan na yun. Sabi nga nila, ang pag-born again mo na yan, yayaman ka ba rin? Kung hindi mo alam kung paano, mananatili kang mahirap at may sakit. Hindi naman natin may iwasan na natakihin ka ng sakit. Bakit? Nandito ka sa mundo na maraming mikrobyo . Kahit pa sabihin natin na konti lang ang mikrobyo dumating sa iyo, mahina yung katawan mo. So ano gagawin mo ngayon? Mga kapatid, na sayang ang pagiging makapangyarihan ng Diyos kung hindi mo
sasamantala kung hindi ka makakapag-take advantage doon sa kapangyarihan ng Diyos. Matatalo ka sa buhay. Kaya nga ayoko mag-Kristyano nun ayoko mag-born again. Matagal na po ako nagsisimba, pwersahan ng pagsisimba. Ngayon doon sa simbahan, napupuspos ako, naiyak ako. Nakataas din yung kamay ko, pero ayoko. Bakit kasi yung mga Kristyano doon sa paligid ko, kawawa. Lagi nilang walang pera. No? Ngayon, mangungutang, wala nang balikan. Bakit? Kasi kapag ka nang hiram, kunyari lang yung word na hiram, pero totoo nun, pahingi. Kahit mga pastor, nakita ko po na, na ang pangit nga na example nila bilang pastor, nagiging mandaraya, mapanloko, na hindi ko na lang may kwento sa inyo yung iba, pero nakaka-turn off yung mga ugali nila. Pastor to Kasi nga, kumakapit yung iba sa patalim. Meron po akong mga kakilala na mga magagaling meron po akong kakilala na graduate ng Bible School. Anong magagawin mo kapag nag-graduate ka ng Bible School? Di ba magpapastor? Alam niyo kumapit sa MMM. Alam niyo ibig sabihin ng MMM? Bakit? Mayaman Graduate siya ng Bible School, alam niyang mali, pero wala siyang pakialam to kasi kailangan niya ng pera. Kaya sabi ko bakit ganun? Nakaka-turn off na asa ng Diyos? Bakit kailangan kumapit ka sa MMM? Nag-aral ka ng Bible, pero bakit ganyan ang ginawa mo? At tapos yung MMM na yun, may asawa pa. Yung nga lang, may sakit. Bedridden yung asawa. Mapera. Pinatulan niya yung MMM. Graduate ng Bible School ito. Kaya mati-turn off ka Bakit ganun? Kasi nga, hindi nga makahingi ng kailangan niya sa Diyos. Kasi sa Bible School, hindi naman tinuturo yan Ituturo sa iyo na, ang nagsimula kay Elijah, ngayon si Elijah, nag-disciple, naging si Elisha. Yun ituturo sa iyo, pero yung humingi ng ganun kay Lord, hindi tuturo sa iyo. Halimbawa, sabihin natin, sa Bible School, hindi ituturo sa iyo kung paano magpalayas ng demonyo. Hindi. Yes, may topic na demonology. Sa Bible kasi, 4 ang rangko ng demonyo. No, yung mga pinakamatataas to, yung rulers of darkness, yan, ang sakop niyan, mga cities, sometimes bansa. Nag-iisa lang yan, isang piraso lang yan, isang demonyo lang yan, pero ang laki ng sakop niya. Ngayon, ang pangalawa, yung principalities, mga prinsipe ito, prinsipe ng kadiliman, kung tawagin. Prinsipe, mga demonyo to. Prinsipe. Usually, ito naman yung kumokontrol sa mga politicians. Prinsipe, ibig sabihin, prinsipe ako. No, feeling mo, prinsesa ka, parang ganun Prinsipe ako, igalang mo ko. Yan. Sila yung mga spirito na kumokontrol sa mga politicians. Tapos susunod yung powers. No? Yung mga powers, mga maliliit lang yan. Dumadapo dito sa balikat ng tao, tapos bubulok. Ngayon, meron yung tinatawag na wicked spirits in high places na nandun sa taas yan. Hindi bumababa sa lupa. Ngayon, yung mga powers na mahina ang isip ng mga yun, susunod na lang yan sa taas nila. Sino yun? Yung susunod na rangko nila. Sila yung mga pumapasok, kumakapit doon sa mga tao na addict. Addict. Nalala ko dati sa Baguio, meron po isang drug addict na nag-camp. Addict. Ang nangyari po, napasok siya sa camp. Ito palagi kong kinukwento to pero yung iba kasi hindi kumaga parang hindi nila nare-recall ito. Nung pagpasok sa camp, nagkapuspusan, hindi lumabas yung demonyo niya. Hindi naman sa camp siya pinasukan talagang meron na. Nangyari, nung pinag-pray namin, kasama ko si Joe Marno, tsaka yung 4 kami pinag-pray yun, namatay sa harapan namin. Talagang hinawakan ko dito niya, wala ng pulso Nilagay ko yung kamay ko sa ilong niya, hindi na umiingat, tirik ang mata, nakakatakot. Yung mata niya, akala yung tirik na, yung patay na
Eh bakit namatay? Kasi yung demonyo po nagsalita sa akin. Ang sabi niya, kung papalayasin mo ko, siyempre palayasin mo yung demonyo. Nung sabihin mo sa katabi mo, lumayas ka. Oh. Sabi niya sa akin, kung palalayasin mo ako, nagsalita yung demonyo. Sabi niya, kung papalayasin mo ako, sasama ko to. Ibig sabihin, aalis ako, pero pati yung buhay niya, kukunin ko. Alam niyo, napatigil ng demonyo yung puso eh. Habang pinagpe-pray mo, namatay. Ano gagawin mo ngayon? O, sige, ngayon, saan ka? Tumawag ka nga sa Diyos, patayin na yung pinagpe-pray mo. Eh, ngayon sa madaling salita, nabuhay po. Pero mga 2-3 beses namatay, tapos nabuhay. Pagpe-pray mong mabuhay. Ngayon, alam niyo, habang yung mga tao po na sugapa sa alak, sugapa sa droga, sugapa sa sugal, usually mga puno na ng powers yan eh. Ng mga demonyo ng sugal, demonyo ng alak, demonyo ng bisyo, demonyo ng droga, demonyo ng galit, yan. Demonyo ng pot, nandun na sa loob yan. At hindi nila matatanggal yung bisyo, yung alak, yung galit, yung pot, ganyan. Hindi nila matatanggal yan. Hanggat hindi yung mga demonyong yun, hindi mo napapaalis. Kaya nga, sasabihin mo gano'n, magbago ka na, hindi lang kaya magbago. Hindi magbabago yan. Kaya nga, lalapit ka sa Diyos kasi hindi mo kaya. Kasi kung kaya mo, huwag ka na lumapit sa Diyos. Kung kaya mo magbago sa sarili mo, kung kaya mo baguhin yung ugali mo, hindi mo na kailangan lumapit pa sa Diyos. Eh kaya nga ako lalapit sa Diyos kasi hindi ko kaya para siya ang magbago sa akin. Sabi ko nga sa inyo, noon, naging addict din ako, pero hindi sa droga. Hindi ko matanggal eh. Hindi ko nga kaya. Ilang pastor na ako mausap sa akin, ilang pastor na nag-pray. Eh sabi ko sa kanila, kung sarili ko nga, hindi ko matanggal to, kayo pa magtatanggal. Kaya ka lalapit sa Diyos kasi ang Diyos ang magbabago sa iyo. Kasi kung sarili mo lang yan, hanggang sa mag-lehens tayo na mag-lehens, hanggang sa mamaya, mawalan ka na ng buhok. Hindi pa rin naalis yan, hindi ka magbabago kasi ang dapat mong gawin, no? Halimbawa, nasira yung cellphone ko, ibibigay ko ngayon sa nagre-repair para siya mag-ayos. At ibibigay natin yung buhay natin para si Lord ang mag-ayos. Ngayon, yung katawan mo, ibibigay mo kay Lord yan para siya ang magpagaling. Kasi yung kagalingan ay repair. I-repair niya yung katawan mo. So, kaya dito sa camp, may time na talagang pag malakas-lakas pa anointing, lalabas yan eh. At maniwala kayo mga kapatid, no, nagsasalita ako from experience at saka dito, ang madalas pong pasukan ng demonyo ay yung mga tomboy bakla. May isa nga nagpa-pray sa amin eh, habang nakaupo, pinagpe-pray mo ganyan, lumalabas yung amoy nicotine. Dito sa may batok, saka sa ulo, nalabas yan. Hindi naman ninigarilyo, pinagpe-pray mo lang. Ang baho. Lakas ng amoy, mapapaganon ka eh. Kaya alam ko, yung taong yon ay addict sa sigarilyo, bisyo. Bakit? Nalabas, umaalingasaw. Ngayon, kapag yung espiritu, kapag lumayas na, yung may amoy. Ang mga masamang espiritu may amoy. Lahat sila, hindi maganda amoy. Minsan, yung espiritu po ng alak, ay amoy na amoy alak. Kahit hindi siya nagsasabing naglasenggo ko, pagka pinalayas mo na, ikaw na espiritu sa likod ng taong ito. Ikaw na espiritu na kumokontrol sa taong ito. Lumabas ka sa pangalan ni Jesus. Habang lumalabas yun, naamoy mo yung alak. Antindi. Kaya nga doon mo nalalaman kung anong klaseng espiritu yung sumapi sa kanya. Hindi naman ibig sabihin yung talagang possess. Hindi eh. Nabulong yan. Magalit ka. Balang araw. Lalapit din sa iyong mga yan. Balang araw. Titingaliin ka nila. Magalit ka. Yung mga ganun ba?
Akala mo, may bumubulong lang sa'yo, na akala mo ikaw lang, hindi, may nagdidikta sa'yo eh. Hindi mo mapatawad eh. So, ang pinakamabaho sa lahat ay yung espiritu ng bakla, tsaka tomboy. Maamoy mo. Yung espiritu ng tomboy, ano bang tawag? Lansa. Magaganon ka, maduduwal ka pa. Kapag yung espiritu ng tomboy lumalabas na rin sa tao, yung iba masusuka ka sa baho. Hindi magandang amoy. Amoy karning na bubulok. Bakit? Kasi dapat kasi natural na ang gusto ng babae, lalaki, at ang gusto ng lalaki, babae. Pero sila, ang gusto nila, laman. Makalaman. Lust. At kapag nagsimula ng lumabas yan, ang baho. Mas maduduwal ka sa yung amoy. May mga yung katabi mo. Amoy baby. Sabi mo sa kanya, di ka naligo, ano? Ay, okay. So, usually yung masamang espiritu po, ang way na makapasok siya is bulong. Pag tinanggap mo yan, papasok sa loob. Bulong. Inaapi ka, kawawa ka naman. No? Kasi ang pangit mo, naniwala kang pangit ka. Kukontrolin ka niyan. Kaya may mga tao po na hindi makontento sa love life nila eh. Parang naghahanap kasi nga may demonyo sa loob eh. Alam niyo, isang pinakamatindi, no? Ayoko naman kasi sabihin na meron kayo eh. Yung papansin. Yung lalaki, babae na papansin. Parang gustong-gusto niya na papansin siya. Parang uhaw. Parang sabik na pansinin. Ano tawag doon? Kulang sa pera. Yun yung papansin na parang I have to make way na ako ay mapansin. Yung parang uhaw na uhaw ka sa attention. No? Ay, ingat ka. Tanggalin mo yun, di maganda yun. Na parang kailangan gumawa ng senaryo, no? Maya-maya, nag-tumbling ka na lang dyan. Uy, napansin ka namin. No? Hindi, wag. No? Hayaan mo si Lord ang pumansin sa'yo. Hindi ka papalya. No? Hindi ka papalya na makuha mong atensyon ng Panginoon. Tapos sabihin natin, may nagbibilang ng pera dyan, sama ang tingin mo, no? Tagal mo nakatingin na gano'n, may tumutulo na yung laway mo. Yung pananagili ang tawag doon, yung inggit, na gusto mo rin ito, gusto ko niyan. Eh, magiging hudas ka riyan. Magkakaroon ka ng espiritu ng pagiging klepto, magnanakaw. No, layuan natin yung mga ganyang bagay. Bakit mga Kristiyano na tayo eh? Alalahanin niyo, lahat ng pag-aari ng Diyos ay pag-aari mo na. Ang problema nga lang, paano nga? Paano? Paano ko makukuha? Natandaan niyo ba yung kanta kagabi? Dahil ikaw ang tatay ko pinakamayaman, ngayon ako yung mayaman na rin. So kaya nga tayo natin ang camp at pinag-aaralan natin dahil isang trabaho po ng Rema ay yung teaching ministry. Ayaw ng Diyos na kinakapos ka, ayaw ng Diyos na may sakit ka. At kung matututunan po natin ito, no? From time to time, bababa ang Diyos sa kwarto mo at makikipag-usap sa'yo. Yes, pwede yung ganun. Kung gusto mo makipag-close sa Diyos, gusto mo makibanding, kasi ginagawa ng Diyos ito nun sa Hardin ng Eden. Nababa ang Diyos doon sa Hardin ng Eden pagkatapos nagkukwentuhan sila ni Adan. Palagay niyo ba nagbago na ang ugali ng Diyos? Hindi. Hanggang ngayon, nakikipag-usap pa rin siya. Yung nga lang, ang problema, hindi kasi alam. Eh, ang sarap-sarap makipag-usap sana sa Diyos, di ba? Gusto natin yun eh. Pero paano nga? Eh, pinag-aaralan nga natin ito. Kaya nga, napakahalaga na alam natin yung mga gantong mga bagay para hindi tayo na nagkukulang sa anumang magandang bagay. Tulad ito, sinabi ko po sa inyo, no? May pangangailangan si Elijah.
Kailangan niya ng pagkain, kailangan niya ng mga bagay sa buhay. Alam niyo, dumating ang salita ng Diyos, number one, no, dumating ang salita ng Diyos sa kanya at sabi, ganito gawin mo. Nagbigay ang Diyos ng word, ng instruction, ng bilin, na ito ang gawin mo. Hindi niya sinabi yan kahit kanino, sinabi niya kay Elijah lang, kay Elias. Anong tawag doon? Yun ang rema, na specifically para sa iyo lang. Yun yung sasagot sa panalangin mo. Yung confirmation, yung special na mensahe ng Diyos sa iyo lang. O ano nangyari? Di sinunod niya, o yun, tuloy-tuloy yung himala sa buhay niya. Yan sa bato na yan, may lumalabas na tubig. Tapos may uwak na nagpapadala sa kanya ng no? Yung uwak nun, yun yung grab food. Binabagsak yung pagkain sa kanya. So, hindi naman niya kailangan magtrabaho eh. Hindi niya kailangan maghanap buhay. May nagpapakain sa kanya. Bakit kasi? Yun yung word ng Lord sa kanya. Ngayon, ano ang word ng Lord sa'yo? Eh may kailangan ka rin. Lord, ano gagawin ko sa buhay ko? Ano ba gagawin ko? Lord, magnanegosyo ba ako? Mag-aaral ba ako? Magtatrabaho ba ako? Ganun. Kailangan mong marinig. Napakahalaga na malaman mo kung ano yung specific na sinasabi ng Diyos sa'yo. Eh, kadalasan po, dikta ang sinusunod natin. Dikta ng nanay mo, dikta ng tatay mo, dikta ng lola mo. Dikta ni Rizal. Tinatawagan ko espiritu ni Rizal. Tapos sasabihin ni Rizal, narito ako. Ngayon, sabihin mo ka na, gusto ko malaman kung nasaan yung El Pilibistris mo at saka yung Namitanghire sa Mutinago. Kukonsulta ka sa mga espiritu, sa panghuhula, ganyan. Pwede mong tanongin ang Panginoon and the Lord will always answer you. Call unto me and I will answer you. May promise si Lord, hindi yung diniktahan ka na lang. May mga tao po na maglilingkod sa Panginoon at merong mga hindi. Ang dahilan, nung hindi, kasi ito kasi ang problema sa bahay, hindi pwede, kailangan may magtrabaho eh. Ang nagpupush sa'yo, yung pangangailangan, yung sitwasyon mo, pero sa heart mo, gusto mo maglingkod. Yung magnanakaw, kaya lang nagnanakaw yan, kasi nga, walang pagkukuhanan eh. Kaya napupwersa siya, pero gusto ba niya yun? Maaaring hindi. Pero wala nang magawa. Ngayon, napupush ka dun sa, wala ka nang magawa eh. Kaya nga, kapag may kailangan tayo, magtanong tayo sa Panginoon, paano ba? Paano ba? Kahit nasabihin natin na kung afford mo yung isang bagay, huwag ka nang mag-pray. Kaya mo naman eh. Ang ipag-pray mo, yung ang Diyos lang ang makakapagbigay. So sabihin natin, magkano ba yung iPhone 15 ngayon? I think 100,000. 105, something na ganon. Hindi ko sure ha. Yung Max, yung Pro Max. Yan. Ayoko naman ng iPhone kasi malungkot. Mahirap makapag-pirate. Hindi ko naman gusto yung ganon. No? Okay na sa akin yung iba, pero yung iPhone, sa inyo na lang. Ngayon po, maghihingi ka kay Lord ng iPhone. Kung afford mo naman bumili ka na lang. Huwag ka nang humingi sa Diyos. Ang hingin mo sa Diyos, yung hindi mo kayang bilhin. O, kailangan ko ng kotse, kailangan ko ng truck. Ano yung truck? Di ko alam. Gusto ko lang magkaroon ng truck. O, sige sabihin natin, gusto mo bagay na may pambili ka ba? Wala eh. O, di hilingin mo sa Panginoon kasi hindi mo kaya. Pero make sure na kasama sa hihilingin mo ay yung gasolina. Kasi kung hindi mo mahihiling na kung sasakyan lang, hindi mo rin makapapakinabangan kasi hindi mo alam humingi ng pera ng panggasolina. So, halimbawa, sabihin natin, kailangan mo, gusto mo na lang, sa gusto tayo, no? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Gusto, want. I want TV. I want iPhone, parang ganun. So, hilingin mo sa Diyos. Ngayon, hilingin mo lang siya ng hilingin. Along the way, may sasabihin ng Diyos sa'yo kung anong gagawin. Minsan, hihintayin mo kasi yung instruction na confirmation ng Diyos. Hindi yung sasabihin, sinabi ng Lord sa akin, ganito, ganyan. How sure na sinabi? Baka naman ikaw lang nag-invento nun.
May time sa paghiling mo, may sasabihin si Lord sa'yo na patawarin mo yung kapatid mo. Patawarin mo itong taong ito. Sumunod ka. Kasi yun yung rema eh. Yun yung confirmation sa'yo. Minsan naman wala. Minsan naman sasabihin ko, tulad kagabi, no? Si J.E. Ayaw niya bigyan ng cellphone si pastor niya, si Baras. In the first place, dapat di ka nagsasalita sa likod ng pastor mo. No, huwag mo sila sabihan ng baganon si Baras. Ngayon po, may time sasabihin ng Diyos sa'yo na bigay mo yung sapatos mo kay ganito. Bigay mo yung kwintas mo na ganito. Ngayon mag-iisip ka, magdududa ka eh. Iko-confirm ng Diyos yan, talagang ipupush ng Diyos sa'yo yan. Pero gentle. Hanggang sa mamaya, pag sinunod mo, yan ang hinihingi mo, dumating na. Nakukuha niyo mga kapatid? Madalas naman, walang hihingin sa iyo ang Diyos na parang ganito, maliban lang sa area ng pagpapatawad. Kasi hindi mo makukuha yung hinihiling mo kung hindi ka nagpapatawad. Kasi sabi niya, kapag humihiling ka, magpatawad ka muna. Make sure lang na wala kang mga sama-sama ng loob. Alam niyo, darating yung hinihiling mo. Ang isang napansin ko po rito, siyempre, may pangangailangan din ako eh. Kapag may hinihiling ako, yung bibigyan ako ng Diyos ng rema, mabilis dumating. Pag andun yung word ng Diyos na rema sa akin, alam ko malapit na. Pero yung walang rema, matatagalan eh. Kaya ang hinahanap ko po, kapag ka nagpe-pray ka, ay yung rema. Paano nga ba? Paano bang kunin ng rema? Sabihin mo nga sa katabi mo, gising ka muna. Sabihin mo sa katabi mo, ang susi pala ay yung rema. Unang-una, dapat mong gawin, umatayin ka muna sa rema. Para makakuha ka ng rema. Paano nga ba? Meron pong tinatawag na Word of God dito sa Bible. Ngayon, yung Word of God, dalawa yun. One, yung Logos. L-O-G-O-S, Logos. Yung Logos, yan yung nakasulat dito. Yung mga promises ng Bible, promises ng God, promises ni Lord dito sa Bible. No? Yun ang Logos. Ngayon, yung Logos, hindi tatalab sa iyo yan hindi tatalab yan. Ngayon, in order na sabihin natin, no, may nakalagay dito na sa pamagitan ng kanyang mga latay, kayo'y gumaling. Actually, hindi naman promise yan eh. Statement of a fact. That's a statement of a fact. No, hindi pangako sa iyo yan. Tapos na yan. Naibigay na yan. Hindi niya sinabi na kapag nagkasakit ka, pagagalingin kita, sa isip ng Diyos, magaling ka na. So, ang gagawin mo, nakita mo, nabasa mo riyan, ngayon, kiklaimin mo, sasabihin mo, Lord, kinukuha ko to. Gusto kong gumaling sa katawan ko, kinukuha ko ito. No, ngayon, yung promise na yun, o yung statement of a fact na magaling ka na, hindi naman tatalab sa iyo kagad yan eh. Ang gagawin mo ngayon, kukunin mo yung Logos na yon, yung Word of God na yon, yung pangako ng Diyos na yon, o yung katotohanan na yon, yung statement of a fact, kukunin mo yon at sisimulan mong ipasok sa isip mo, magme-meditate ka. Sinabi pala ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang mga latay, gumaling ako. Gumaling? Ibig sabihin ng gumaling, tapos na. Hindi pala ako gagaling, kundi magaling na ako. Sisimula mong nguyain. Nguyain ang nguyain. Sino ba sa inyo nakalasa ng pork chop nang tinitingnan lang? Hello? Nalala ko dati yung restaurant na kinainan ko. Di nag-order ako, point eh. Di binigay sa akin. Nung tinikman ko, sabi ko, sobrang alat. Sabi niya, maalat ba? Mukhang hindi tinikman eh, nung niluto. Sabi kong palitan na lang, sobrang alat, di makain. Alam niyo, ginawa nung nagtitinda, nung tindera, kinuha yung ulam ko, nabawasan ko na yun binalik niya.
Ngayon, yung susunod na kakain, hindi niya alam, yung kinain niya, tinikman ko na. Ngayon, alam kasi nung tindera na hindi naman niya mahahalata yun eh. Hindi niya malalasahan yun. Basta nakikita niya lang niya, masarap tingnan. Kailan mo ba natikman yung manggang hilaw na sinasawsaw sa asin na may alamang? Tinitingnan mo pa lang, nalalasahan mo. Hindi, nakikita mo pa lang. In order na makuha mo ang kagalingan ng Diyos, yung kasaganahan ng Diyos, kailangan mong isubo. Nguyain mo. Isip-isipin mo. Ayaw pala ng Diyos may sakit ako eh. Paano kung nalamang ayaw ng Diyos may sakit ako? Ba't siya nagbigay ng paraan para gumaling? Kung gusto ng Diyos na may sakit ako, di dapat, hindi niya sinabi dito kung paano gumaling. Kung gusto ng Diyos na mahirap ako, dapat, hindi lang niya sinabi sa Biblia kung paano sumagana. So gusto ng Diyos na magaling ako, so paano nga ito? Simulan mo nguyain yan, iniisip-isip yan, hindi pwedeng hindi ginagamit ang utak. Yung mga mahina ang isip, pagdating sa salita ng Diyos, hindi tatanggap yan. Di ba? Pagaya-gaya lang eh, pero hindi ka tatanggap. Kailangan mo itong papasukin sa isip mo, paulit-ulit, hanggang sa bumaba sa puso mo. Ano mangyayari dyan? Sa kakaisip. Hanggang sa mamaya, apelido mo, kaisip na. Isip. Tapos sinasabi mong ganon, sinasabi mo, yung iniisip mo, sinasabi mo, gusto pala ng Diyos, magaling na ako. Ang gusto pala ng Panginoon, wala akong sakit. Ang gusto pala ng Panginoon, wala akong utang. Ang gusto pala ng Panginoon, may pera ako. Ang gusto pala ng Panginoon, masagana ako para nakakatulong ako sa iba. Ang gusto pala ng Panginoon, maganda yung buhay ko. Ang gusto pala ng Panginoon, hanggang sa mamaya, kakaisip, kakasalita, biglang yung logos ng inunguya mo, magiging rema. Ano ba yung rema? Yung salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kasi yung salita na nabasa mo rito, logos. Pero yung salita na lumabas sa bibig ng Diyos, yun yung bibigay ng kasagutan sa panalangin. Ano sabi ni Pedro? Lord, kung ikaw yan, tawagin mo ako. Hindi pumasok, hindi lumublob si Pedro doon hanggat hindi sinasabi ni Jesus na halika. Kasi yung word na halika, yun yung lumalabas sa bibig ng Diyos. And sabi nga niya, man shall not live alone by bread, but by every word, by every rema that proceeds from the mouth of God. Ano ibig sabihin ng proceed? Proceed. Yung susunod. No? Yung susunod. Kapag ka nagsimula kang mag-faith, magsimula kang mag-confess, magsimula kang mag-meditate, magsimula kang mag-confess, magsimula kang mag-meditate, simula kang mag-confess, simula kang mag-meditate, yung miracle magpuproceed na. Gagana na yan. Ngayon, kung hindi mo natatanggap yung miracle, may namimiss kang point. Kaya nga, kailangan mo namang isipin, saan kaya mali dito? Kailangan mo makita kung saan nasira. No, kailangan somehow gamitin mo yung isip mo na, saan ako nagkakamali? Gamitin mo yung coconut mo. Ang pagpe-faith ay more on sinasabi, iniisip. Hindi po pwedeng hindi mo pinag-iisipan yan. Kailangan mo pag-isipan yan. Sino sa inyo nag-board exam na hindi nag-iisip? Ako. Ako ang pinakamabilis matapos ng nag-board exam. 2 days ako nag-board exam. Sige, sagot lang ng sagot. Di ko nga iniisip eh. After 4 minutes, tumayo ako. Sabi ko, ma'am, tapos na akong ganun. Palakpakan yung mga tao. Akala nila tama yung sagot ko. Akala nila talino ko. Hindi ko alam. Ginanong ko lang, dire-diretso. O, ano nangyari? Di bagsak. No? Bagsak. Nakita ko yung resulta ng board exam ko eh. 11 points lang. Yun yung time. Pagkatapos ko mag-board exam, nanood ako ng sine. Noong unang panahon, anong pinanood ko? Apollo 11. Bakit? Kasi hindi naman ako concerned kung pumasa ako o bumagsak ako. Bakit? Kasi alam ko na hindi, no need na. Kumbaga parang tapos na yung time ko mag-aral. Ngayon, hindi ako concerned na yung kumbaga. Kasi ang board exam kasi para sa Pilipinas lang yan. Hindi naman kailangan yan sa ibang bansa eh.
Dito lang yan. Pagkatapos mo mag-aral ng engineering, pagkatapos mong mag-board exam, ang labas mo, tindero. Ay, okay. So, hintayin mo yung Word of God na, Lord, paano ba to? Paano ba? I-consulta mo sa Diyos yung ibang problema. Hindi ko kasi matatapos ito. Sinasummarize ko lang. Napakahalaga nito kasi kung hindi natin matututunan yung ganito, hindi mo matututunan humingi ng tulong sa Diyos. Hello? O ano nangyari? Di kumakain ngayon si Elijah, nilalaglagan ng ibon. No? Siguro nanggaling yung ibon doon sa palasyo, habang nung kakagatin na nung hari yung fried chicken, di nagit ngayon nung uwak, dinala sa kanya. O, pagkatapos nun, dumating ang time, natuyo yung tubig, wala na lumalabas. Siguro di nagbayad. Hindi na rin naglalaglag ng pagkain yung uwak. Kasi nakalagay doon, pumunta ka doon, mag-uutos ako ng uwak, basahin niyo po nakalagay, mag-uutos ako ng uwak para pakainin ka. Sabi mo ka sa katabi mo, huwag maarte ha. Basta ang Diyos gagawa ng paraan para pakainin ka. Ngayon, nung natuyo na yun, tumigil na yung uwak, may problema na naman siya. Kailangan niyang kumain, kailangan niyang mabuhay, kailangan niya ng mga pangangailangan. Alam niyo, for the second time, nagsalita na naman ang Diyos sa kanya. Sabi niya, pumunta ka dito. Dahil may babae naman akong inutusan para pakainin ka. Kanina uwak, ngayon this time, babae naman. Nagbibigay ang Diyos ng instruction, hindi yung nagdi-decide ka na lang sa sarili mo. Kaya kapag sinabi ng Diyos na mag-worker ka, mag-pastor ka, huwag kang mag-alala, sagot ka niya. Ano mangyayari? At kung saan kanya tinawag, doon ka lalago, doon ka pagpapalain. No? Doon ka magmumukhang tao. Bihin mo sa katabi mo, doon ka babango. Doon magiging maganda ang buhay mo kung saan kanya tinawag. Eh, okay nga. Ang problema kasi, hindi ko marinig eh. Kaya nga, take time na yung mga promises ni Lord ay i-digest mo, kainin mo, basahin mo ng basahin. Ang sabi niya gano'n, huwag mo kaliligtaang basahin ang aklat na iyon, araw at gabi, upang masunod mo ang mga nasusulat doon, sa gayon ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. See, ang gusto ng Diyos, ikaw ay guminhawa at ikaw ay magtagumpay. Ayaw niyang palyado ka at ayaw niyang hindi ka maginhawa. Ang hirap kaya ng pakiramdam na may naniningil, wala kang pera. Tututo ko magsinungaling. So yun po yung mahalaga. Na ngayon, pagka narinig mo ba ito sa camp tinuro ni Kuya Boy, eh okay na, no. Sa YouTube, papanoorin mo ito paulit. Bakit? Kasi faith cometh by hearing and 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 hearing by the Word of God. Hindi pwedeng hindi ka nag-e-effort. Hanggang sa dumating ang time, ang kaya mong hilingin sa ngayon is, kaya kong humiling ng 5,000 sa loob ng isang buwan darating kahit wala akong trabaho, wala akong hanap buhay. Monthly, kaya ko humingi ng 5,000. Darating. Ngayon, habang natututo ka, no, may 10,000 na ang pwede mong hilingin. Pwede mong hingin sa Diyos nang hindi ka naghahanap buhay, hindi ka nagtatrabaho. Monthly, may dumarating sa iyo 10,000 nang wala kang trabaho. At kapag ka natutunan mo na ito, 15,000 na. Wala kang ginagawa. Hinihiling ka lang. Ngayon, kapag sinabi ng Diyos sa iyo na gawin mo to, gawin mo. Pero kung wala naman, kadalasan wala naman eh. Mamaya, 20,000 na ang pwede mong hingin. Ngayon, habang natututo ka, no? Magtatrabaho ka sa faith na, Lord, salamat. Mamaya, 25,000 na. Mamaya, 30,000 na. Merong faith na tinatawag na 40,000 na ang kaya mong hingin. No, wala kang ginagawa, humihingi ka lang. Nagmi-ministry ka, nagwo-worker ka, nagpapastor ka. Hindi ka nakaasa sa
allowance. At hindi ka nakaasa sa fundraising. Maya kaya mong hingin 50,000 a month. Yung iba, kaya nilang humingi ng 100,000 a month nang hindi nagtatrabaho, hindi naghahanap buhay. Ngayon, kung may sabihin si Lord sa iyo na gawin mo to, gawin mo kasi doon yun ang way darating yung pera eh. May mga tao nga kaya nila 150,000 a month eh. Kasi nag-aral sila. Ngayon, yung mga hindi nag-aaral, study to show yourself approved. Thou shalt meditate therein day and night. Magbabasa ka. Talagang magre-review ka. Yung mga promises nila talagang paulit. Eh, kung tamad ka, hindi mo makukuha ito. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na Kuya Boy, kaya mo bang mag-pray ng 1,000,000 sa loob ng isang buwan? Hindi ko kaya. Masyadong malaki sa akin yung. Kasi nga may tinatawag na level eh. Kaya nga, si Jesus lagi niya sinasabi, naniniwala ka ba na kaya kong gawin ito? Hanggang saan ang level na kaya mong paniwalaan? Ino-open ko po sa inyo yung realidad na pwede kang humingi. Ito ba ay parang, kumbaga parang wishful thinking? Yung, ay sana all. Hindi, totoo ito. Pero hindi naman kayo magsisimula raw sa 100,000, magsisimula kayo sa 100 pesos o 50 pesos a week. Lord, nahingi ako sa inyo 50 pesos. Hindi ako hingi kahit kanino, ikaw magbibigay sa akin. Pag natutunan mo itong 50 pesos na yan, sige, tuloy mo lang. Sa loob na isang buwan, nahingi ka ng 50 pesos kay Lord. Hindi ka hihingi, hindi mo pag-iipunan. 50 pesos lang. Next week, 50 pesos ulit. Simulan mo muna sa maliit. Ngayon, kapag nakikita mo dumarating, dagdagan mo, gayong 100 pesos a week na. Huwag kang magsimula sa malaki kasi kengko yun eh. Hindi realistic yun. Pagkatapos noon, humingi ka ng 150 a month. A week. Okay, hanggang sa mamaya, 200 a week. Matututunan mo yun na may dumarating. Paano pag hindi dumating? Isipin mo kagad, hindi pwedeng hindi ginagamit yung isip. Hindi pwedeng hindi nag-aaral. Sabi niya ganun, pag-aralan mo yan, araw at gabi. Use your mind. Sinabi ni Lord dito, sinabi. Talaga ida-digest mo yan. Paulit siya hanggang sa mamaya may mararamdaman kang click. Alam ko na darating na yan. Bakit? Nagrema na eh. Alam ko darating yan. Gano'n ka sigurado? Di ko alam. Basta alam ko sigurado ko doon sa loob darating yan. May andyan na. Yung hinihingi mo. Kahit naman hindi sabihin natin kung pera hinihingi mo, sige, pwede. Minsan kasi hinihingi mo item na, di ba? Kasi kung di natin matututunan nito, magtatrabaho ka sa buhay mo. Doon mo lang makukuha yung gusto mo. Ka-level ka ni Adan. Anong sabi ng Biblia kay Adan? Yung pagkain mo mula ngayon, paghihirapan mo. Pagpapawisan mo yung pagkain mo. Hindi ba ang ganun ang ginagawa ng tao? Pero kasi originally, si Adan, hindi nagtatrabaho. Ang trabaho niya, asikasuhin lang yung hardin ng Eden. Yung gusto niya, nakukuha niya. Yung pagkain niya, binibigay ng Diyos. Sanay si Adan na inaalagaan, may yaya siya. At nung naborn again tayo, inampun tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako na yaya mong mula ngayon. Kaya nga, my God will provide all of your needs. Maniwala kayo, hanggat di nakukuha ito, aasa kayo sa fundraising. Hindi tayo tinawag riyan, pansamantala lang yan. Pinapayagan natin ang fundraising kasi kaysa walang ginagawa. Pero hindi ka makakabili ng Ferrari sa fundraising. Kasi ang way natin para matustusan ang gawain is by faith. Pagpapalain ka ng Diyos. At kapag pinagpala ka ng Diyos, maluwag ang puso mo, maluwag sa kalooban mo, tumulong sa gawain.
ito yun. Yung nga lang, pagdating po sa pera, no? Pagdating sa pera, make sure na nagbibigay ka kay Lord. Hindi pwedeng madamot ka. Dapat nagtatight ka, nagpa-partnership ka, nag-offering ka, hindi pwedeng madamot. Pagdating sa pera, pera ang hinihingi mo, pera din ang bibigay mo. Suportahan mo yung nagsusuporta sa'yo. Hindi po pwedeng wala kang binibigay, wala kang sinusustento kay Lord. Maliit lang yan. And from there, tingnan natin kung paano kang pagpalain ng Panginoon. Kasi nung last sem break, kayo po ay naglista sa isang maliit na papel, nilagay niyo pangalan niyo, at kung taga saan kayo, at tinanong ko kayo, kailan kayo tatanggap ng 1 milyon. Kumusta na yung mga sinulat niyo? Bakit? Naniningil na po ako ng tithe. Kasi kung hindi mo alam humingi ng pera sa Diyos, no, bakit pera? Kung hindi mo alam kung paano, hindi mo makukuha eh. Kasi dapat alam mo. Paano yan? Nire-review. Pasensya na po ha. Huwag kayong ma-open sa akin. Yung iba, magaling lang mag-praise the Lord eh. Pero kapag dating na sa yung may sakit na, hindi marunong lumaban, hindi marunong mag-faith. Yung halimbawa, kapus-kapus na, hindi nga eh. Mangungupit sa nanay. At yung malala, kukupitin pa yung offering sa church. Bakit? Hindi nga kaya eh. Napakahalaga nito. Pero hindi ito darating sa iyo nang hindi mo ginagamit isip mo. Kailangan mo mag-aral. Mag-meditate ka, dili-dilihin mo ang aklat na yaon, araw at gabi. Araw at gabi, hindi pa pwedeng tanghali lang, hindi pwedeng Sunday lang. Every day talaga mag-aaral ka ng Bible. Magiging Bible student ka. Aral. Kasi sabi po niya nung verse na yun, Joshua 1:8 yan. Upang matupad mo kung ano ang nasusulat doon. Kasi maraming bilin. Make sure na maraming bilin, na matupad yung mga bilin. At kapag ka natupad mo, sabi niya ganon, giginhawa ka at magtatagumpay. Sabi mo sa katawan, may pera na tayo. Kaso kung alam mo mag-praise the Lord lang at hindi mo gagawin ito, mabubuhay ka sa kahirapan. Nagsawa na po ako dyan. 7 taon na akong baon sa utang. Ay naku, ayoko nang bumalik. 7 years na napagod ako sa utang. Bakit ka nagpapagod? Pwede ka naman supplyan ng Diyos. Ngayon, may time na sasabihin sa'yo ng Diyos na gawin mo to, gawin mo yan, ganun. Sasabihin niya sa'yo eh. Magbibigay siya ng bilin sa'yo na gawin mo to, gawin mo yan. Katulad si Pedro. Di ba, sinisingil si Jesus ng tax. Sabi ni Pedro, inisingil na tayo. Sabi niya, gawin mo to. Ginawa ni Pedro, bayad ang utang. Bayad. Hindi naman nagnegosyo si Pedro eh. Hindi siya nagtrabaho na para sweldohan siya, para makabayad. Di. Sinunod lang niya ang sinabi ni Jesus, bayad ang utang. Kasi kung hindi natin matututunan ito, aasa tayo sa ibang tao. Aasa ka sa abroad, aasa ka sa yung breadwinner, aasa ka sa mangangamuhan ka sa tao. Pero kapag natutunan mo to, malaya na ibibigay sa iyo ng Diyos na walang mga sabit-sabit. Walang sumbat. So napakahalaga po na matutunan natin, malaman natin na kung paano yung ganito. Hindi ko na ma-overemphasize sa inyo na ang next move na pwede niyong gawin po ay kapag nailagay na sa YouTube ito, pakinggan niyo po ng 1,000 beses. Ganun talaga. Walang shortcut dito. Ang mauubos yan data mo, kaya bumili ka ng unli. Mag-load ka ng unli. Matutulog ka, nakikinig ka. Gigising ka, nakikinig ka. Babawasan mo ang TikTok at babawasan mo yung mga entertainment na makikinig ka.
Ngayon, habang nakikinig ka, magsasabi ka, maglalabas ka ng Word of God. Nginunguya mo sa isip mo, lalabas mo, kinokonfess mo. Kung ano lumalabas sa bibig mo, yun ang gagawin ng Jesus sa'yo. Kababasa lang natin kagabi. At yung isa pong magandang kwento na meron po yung isang babae na, no, dalawang kwento yan eh. Yung isa, babae, nagkaroon nga siya ng tagyawat dito, no? Oh, sabi mo sa katabi mo, baka ikaw yan. May tagyawat siya ngayon. Parang siguro kinamot niya. Ang nangyari po, yung tagyawat niya lumaki. Namaga. Parang naging pigsa na. Eh kung pigsa yan, mapuputok din naman niya. Lagyan mo ng bote. Pak! Ganunin mo. No, yun ang ginagawa. Eh kaso, hindi siya pumuputok. Lumalaki siya hanggang sa mamaya. Kulay talong na. Alam niyo yun? Berde na ano. Yung purple na. Parang yung kakulay ni Barney, kilala niyo ba yun? Ngayon, yung mukha niya ngayon sa laki, yung bukol na, yung tagyawat, naging bukol na, laylay na, nahihila na yung matang ganun, nakabagsak na bluish siya, na reddish siya, na, kaya di kulay talong, nakalaylay na. Cancer na, yung tagyawat niya, kaya kayo nagpipisa. Ngayon, kung may kapangyarihan kayo, yung tagyawat nyo, utusan nyo, maging tao, yan, katabi nyo na. Nagpapatawa ko, inaantok na eh. Ngayon, nung nalaman niya to, na paano ko tutulungan ng Diyos dito? Paano kung pagpe-pray ito? Hindi kasi kadalasan nakukuha na, ikaw na cancer sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Madalas hindi nangyayari yun eh. Hindi umaalis eh. Ang ginawa niya ngayon, naghanap siya ng Word of God at sinimulan niyang sabihin. Sabi niya sa pamagitan ng mga latay na Yesus, magaling na itong kanser na to. Salamat Panginoon, magaling na. Unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, no? Maliligo siya, kikita niya sa salamin yung mukha niya na may kanser na nakalaglag na ganyan. So sabi niya, Lord, salamat, magaling na ako. Dahil sabi ng salita, isipin, sabihin. Pang-5 araw, pang-6 na araw, pang-7, pang-8, siyam, 10. Sige, tuloy-tuloy yan. Mamaya, 11 araw na, 12 araw na, isipin, sabihin. Salamat Panginoon, magaling na ako. Isipin, sabihin, hanggang sa mamaya. Lumabas daw siya ng kwarto, nagpunta siya ng CR, tapos may naisip siya, ay, hindi ko ata napatay yung aircon ko. Lumabas siyang ganun sa kwarto, tapos pagbalik niya sa CR, may nakita siya sa sahig. Karne. Isang karne. At nung tinitingnan niya, sabi niya yung karne, sariwa. May mga ugat-ugat. At nung tinitingnan niya, sabi niya, eto yung bukol sa mukha ko ah. Paghawak niya, nalaglag na pala yung cancer niya. Baby skin. Magaling na siya. Saan niya nakuha yun? Isip, salita. I-meditate mo ang Word of God. Sasabihin mo ang Word of God. Lord, salamat sa pang-tuition fee. Lord, salamat sa pambayad ng utang. Lord, salamat. Hanggang sa mamaya, ayan na. Hindi mabilis, hindi madali, pero posible. Anong tawag doon? Faith. At anong mangyayari sa'yo? Nothing shall be impossible to you who believe. Hindi ka ngayon magiging alipin ng trabaho, hanap po yung sweldong natatanggap ko, minimum lang, tapos kailangan mo ng 100,000. Talo ka. Humingi ka sa Diyos. Kasi pwedeng humingi. Hindi naman tayo mukhang pera na puro pera na lang, hingi mo sa Diyos. Make sure kung humingi ka sa Diyos, yung hiningi ng Diyos sa'yo, binibigay mo rin. Hindi pwedeng nasa kasalanan ka, hindi pwedeng nasa kalokohan ka. Hindi pwedeng nagluluko-luko ka bilang Kristiyano, dapat nandun ka sa kabanalan. Dapat malinis ang buhay. At kapag ka nangyari yun, makikita mo ang pagiging tatay ng tatay. Pagiging tatay ng Diyos. No? At mabubuhay ka na, sabihin natin, oh brother, anong nangyari sa'yo? Nalaglag yung 20 mil ko eh.
Wow, nalalaglag ka na lang pala ng 20 mil. Di ka ba nalulungkot? Medyo. Ano naramdaman mo yun? Okay lang. Bakit? Pwede pa naman ako humingi eh. Hindi yung, nalaglag ka nga, sino kali ka, patayin kita. Nakuha niyo mga kapatid. So, andun po yung napakahalaga nito kasi yung pagpe-praise the Lord natin, maging short-lived. Ano ibig sabihin nun? Sandali lang praise the Lord mo kasi mawawala ka rin sa pagiging born again. Bakit? Kasi kailangan mo nito eh. Sasangguni ka pa rin sa mga albularyo. Bakit? Kasi hindi ka gumagaling eh. Hello? Napakahalaga ng mga bagay na ito. Tapos magsishare ka. Sasabihin mo, ay, pagagalingin ka ng Panginoon, ikaw nga di gumaling. O, pagpapalain ka ng Panginoon, ikaw nga, di nga mapapagpala eh. Try mo muna, bago ka magrekomenda. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Aangat talaga. Alam niyo, kailan ba nag-start ang pag-angat ng buhay mo nung tinanggap mo siya? Sabihin mo sa katabi mo, paangat na nga buhay mo eh. Di mo napansin, tumangkad ka. So, napakahalaga ng bagay na ito. Pero at the same time po, gawin natin ang pinagagawa ng Diyos. Hindi pwedeng one-sided lang, hingi ka lang ng hingi sa Diyos. Yung hinihingi niya sa atin. Make sure magsisimba ka. Ibigay mo yung hinihingi ng Panginoon sa iyo, yung hindi ka pwedeng sumbatan ng kaaway. Magsimba ka, mag-tithe ka, mag-offering ka, mag-soul winning ka. Dapat meron tayong final call. May mga karanasan tayong ganyan. Hindi pwedeng wala. Dapat nga dapat nga meron tayo yung kumbaga parang, oh brother, may final call ka na bang naranasan? Meron na. Ikaw sister, meron ka bang final call na may siniran ako ganito? Yung iba wala eh. Ano gagawin mo? Dapat meron. Ano gagawin mo para magkaroon? Sisharean ko tapos, Lord, kunin mo na kagad. Para meron na akong final call. Hindi ganun. Pero dapat meron. Meron. Kasi sinabi na ng Diyos na umayo kayo. Ngayon, ang sabi ng mga anghel, bakit tatayo-tayo ka pa dito? Sinabi na nga sa iyo, humayo kayo. Kaya, ganito po, nakuha kayo ng papel at ballpen. Maliit lang na papel ulit. Dapat magpapa-offering kahapon pero nagkagulo na nag-uwian na, tsaka nagpa-pray na. Pahingi nga ako nung box dyan. Sige, labas niyo yung ballpen papel niyo. Kuya Johnny. Maliit lang ha, hindi yung napakalaki. Maliit lang. 1/4 siguro. Paano ba? Sige, punitan ng notebook. So, maliit lang. Sulat mo yung pangalan mo. Tapos sulat mo yung date. Tapos sulat mo, July Camp 2024. Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? July 22. Sulat niyo yan. July 22, 2024, mid-year camp. O July camp, basta bahala kayo. Sulat niyo yung pangalan niyo, yung malinis ha, tapos sulat niyo rin kung taga-sang church kayo. Ayan. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, pupos kita. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, at nang
Asan na yung box po natin? Asan na yung box? Biyaya mo'y sapat sa akin. Mahal kita Ng lubusan. Amoy dahis ko. Sulat niyo yung pangalan niyo, saan church kayo, tsaka yung date. No? Sige po. Sige, tingin muna kayo rito. Tingin. No? Haba na sinusulat nyo. Encyclopedia ata yan eh. Pangalan lang at saka yung church, saka date. Yun lang susulat mo. Huwag kayong magkopyahan. Kanya-kanya tayong pangalan. No? Huwag kayong magkopyahan. At nang ako'y manali, natutunan magtagumpay. nang hihinay pinalalakas. At kung bumabagsak ang iyong kamay, isusubos kita. Sige po, tingin kayo rito. Yung pagpe-faith ay merong starting point, no? Meron siyang, pakinggan niyo po ito kasi tapos na tayo. Kasi magmi-meeting pa kami, tsaka yung deployment, ayusin pa namin. So pakinggan niyo po ito, kasi papasa niyo yan. Yung pagpe-faith may starting point, no? Parang ganito. May hiningi ako sa bagay. Pwede ko kasing sabihin, Lord, pag sinindihan ko yung ilaw na yan, natanggap ko na. Masisimula ka na magpa-thank you. So, nag-start siya. No? O pwedeng sabihin mo na, Lord, paglabas ko ng kwartong ito, natanggap ko na. Start na yun. Pero hindi naman kailangan yung ganun. Pero kung makakatulong sa'yo, pwede mo kasing sabihin na, pag nag-amen ka na, Lord, hinihili ko sa ito, maraming salamat, tinatanggap ko, amen. Yung amen, start na ng pagtanggap mo. No, hindi mo makukuha ito ng isang dinigan lang eh. Ako tagal-tagal ko na rito, yet pinag-aaralan ko bakit hindi kasi ako ganun kagaling eh. No? Pakikinggan ko pa rin. Hanggang sa mamaya, memorize mo na yung sermon ng tao. Ano tawag dito? The just shall live by faith. Ngayon, ang maganda po, ang dapat natin gawin, ipapasa kasi natin yan. Pagkatapos ng camp, maghahanap ka ng final call mo. Sinong tao? Lagay mo yung pangalan mo. Isip kayo na pagkatapos ng camp, maghahanap ako ng tao na nasesharean ko. Lagay mo yung pangalan mo. Huwag mo ipag-pray na mamatay ha, para masabing final call. Ilagay mo riyan yung tao na pag-uwi ko, paglabas ko rito, sesyaran ko kagad. Either nanay mo, either tatay mo, either kaaway mo, either kung kahit na sino. No? So, minimix ko yung tinuturo ko dito, yung mission natin at yung provision natin. Yung mission, ito yung dapat natin gawin. Yung provision, ito yung sinusweldo sa atin. No? Sino yung unang sesyaran ko? Sino yung unang i-invitein ko sa church? Ganun na lang, mas madali yun. Sino yung unang i-inviting ko? Na paglabas ko ng camp na ito, siya yung unang i-inviting ko sa church. Dapat nag-i-invite tayo eh. So isipin mo, sino yung dadaling ko sa Panginoon? Sino yung inviting ko? Yung tututukan mo yan. Bigyan mo ng dahilan ng Diyos, susweldokan ka. Ano sabi ng Biblia? Ang tamad ay wag. Sino yung tao na pagkalabas at pagkalabas ko rito, i-inviting ko sa church? So, lagay mo yung pangalan ko yun.
Hindi pwedeng hindi natin gagawin ito kasi itong buhay natin, lifestyle natin ang maging soul winner. Lifestyle na rin natin ang humingi sa Diyos. Hindi naman siya tumatanggi. The just shall live by faith. Ngayon, dito natin makikita kung sino yung pakyut lang at sino yung nagtatrabaho sa karya ng Diyos. No, bigyan mo ng dahilan ng Diyos na hindi pwedeng ikaw lang umaatin. Walang ganun. Sayang lang ang hindi pwedeng hindi ikaw lang. Dapat nag-i-invite ka. At sino yung unang i-invite natin? Nyo pala na babalik-balikan mo yan hanggat di umaatin. Sino yung taong i-invite natin sa church, no? Sino yung taong yun? Lagay mo yung pangalan na yan. Pagkatapos, pupunta tayo rito. Na, pag-pray mo muna. Pag-pray mo, Lord, bigyan mo ako ng tagumpay dito. No, Lord, tulungan mo akong madala ang taong ito sa simbahan. Kahit nga hindi mo naman sharean eh. Kasi maaaring nahiya ka, hindi ka pa marunong. Pero kaya mo mag-invite. Sino? Nanay ko, tatay ko, lola ko, lolo. Hindi yung born again na, ha? Hindi yun. May sarili ng simbahan yun. Huwag mong invitein yun. Ang invitein mo, yung hindi pa nagsisimba. Napakahalaga nito na kasi ang nakalagay po sa Biblia, in order to keep your salvation, you must give it away. Ibigay mo sa iba ang kaligtasan na natanggap mo. Dito ka pagpapalain talaga ng Panginoon. Kahit mahina ka sa pagpe-pray, dito ka pagpapalain ng Panginoon. So, sino yung unang i-invitein ko sa church? Dapat may evangelism tayo, dapat meron tayong ginagawa sa simbahan. No? Tapos na tayo eh. Hindi po maganda na aalis tayo sa camp na wala tayong practical application. So isipin mo, sino yung i-inviting ko sa church na talagang kukulitin ko, tututukan ko, ililibre ko para lang umaten. Kumaga, gumawa ka naman ng paraan na masama mo siya. Kasi, yung inuman, hindi ka nga nahihiya na magyaya eh. Di ba? Bakit ngayon sa kabutihan nahihiya ka? May mga tao po ayaw nila mag-post sa Facebook nila. Kasi kilala daw sila. If you deny me before men, God will deny you. No, Jesus will deny you before the Father. So, sige po, lay hands nyo yung papel na yan. Na Lord, tulungan mo ako madala ang taong ito sa simbahan. Lay hands mo. Jesus, sige, mag-pray po tayo. Sabihin natin, Lord, tulungan mo akong madala ang taong ito sa simbahan. Nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakan. At kung gumabasa ang iyong kamay ay Jesus. Ayaw, sige po, sino po may magazine rin sa inyo? Yung B? Meron ba kayong dala? Magazine? Wala. Tapos na kayo, no? Maiksi lang yan eh. Ayun. Yan. Ito po, the art of prayer. Bago nyo ilagay yan at mag-close tayo. Kasi mag-meeting sana tayong mga workers. Sandali lang, kahit sandali lang. Umaga naman eh. No? 11:30 na. Tingnan nyo, nagtingin na kayo sa relo. 9:30 pa lang. Ito pong magazine na to, The Art of Prayer, ang original na
Ang original na title nito ay The Art of Intercession. No? Ay, Kuya Jen, mabigyan ko lang ng diin ito. Ano, Kuya Richmond. Ayan. Nung unang panahon po, unbeliever ako, may kwento ko na lang. Meron kumbaga parang ang dami kong tanong sa Diyos na hindi naman nasasagot. Na parang turn off ako sa mga born again. Kasi nga, lahat sila mga pulubi, mga kawawa, lagi naho-hold up. Buti nga may naho-hold up pa sa kanila eh. No, basta ayoko mag-born again kasi parang kawawa yung mga taong born again. Kasi pagka sinampal mo, kailang bigay pa nila yung kabila, hindi sasampalin din yan. O ano nangyari sa'yo? Mukhang flat na yung mukha mo kasi sinasampal ka, inaapi ka, di ka pwedeng lumaban. Mga ganun. Ayoko ng ganun. Parang, so, hindi nagtatanong ako sa Panginoon na Lord, paano ba ito, ganito, ganyan. Ngayon, doon sa bahay, meron po akong nakitang book na yung mata ko, bagsak ng bagsak. Lagi ko siya nakikita, lumilipat-lipat yung libro na yan eh. Lagi ko siyang nakita ko na naman. Ang problema kasi, yung title ng book, hindi ko naintindihan. English eh. No? English. Kaya, titignan ko siyang gano'n. Ibig sabihin ito, gandang-ganda ako doon sa libro. Ang pangit naman ng cover. Walang kadating-dating yung cover. Eh di tatabi ko. Hanggang sa, pupunta ako ng National Bookstore, pagkatapos meron din akong librong lagi nakikita ko. Parang attracted yung mata ko na ang pangit naman ng cover. Kasi minsan nakatingin tayo sa yung itsura ng libro eh. Kaya sabi ko, ba't kaya? Ang ginawa ko po, yung libro yung binili ko. Ang problema, hindi ko binasa. Ngayon, nung na-born again na ako, siguro mga 2 taon pa, may nagbigay sa akin ng libro na namulat ang isip ko. Yung libro na yon ay libro ni Kenneth Hagin, I Believe in Vision. Ay, naano talaga ako. Sabi kong gano'n, kung nalaman ko lang ito. Pinahiram ako nung asawa ng pastor namin, teacher namin sa Sunday School. Sabi niya, basahin mo. Nung sinimulan kong basahin, hindi ko na mabitawan. Sabi ko, nadenggoy ako ng Diablo, ang ganda pala ng plano ng Diyos. Bakit di ko alam? Paano? Hindi alam ng pastor namin at hindi rin alam ng mga nag-aaral sa Bible School. Ang sama-sama ng loob ko na sabi ko, bakit wala nagsabi sa akin ito? Sana nung pa ako na born again. Kung nabasa ko lang. Alam niyo po, nung natapos ko, sabi ko gano'n, teka, may libro pa dito sa bahay ah. May nakikita akong libro nitong author na to, si Kenneth Hagin. May libro pa dito sa bahay na meron dyan eh, nakakalat lang yan eh. Ang ginawa ko po, hinanap ko, at nakita ko. Ito, The Art of Prayer. Pero ang title kasi niya noon, The Art of Intercession. At nung binasa ko, sabi ko, dapat pala lahat ng tao nagtatangs. Lahat ng mga Kristiyano dapat nagtatangs. At ang unang-unang prayer ko, Lord, sabi kong gano'n, gusto ko para sa church magtangs lahat. Paano ba? Paano bang patanggapin ng tangs yung mga tao? Hindi ako marunong. Pero ito po yung libro na nagtulak sa akin na magpatanggap ng tangs. Kaya, mabilis nating tanggapin ang tangs. Tanong ako ng tanong sa Diyos no na, paano ba mapatanggap ng tangs? Sa isang pangitain, sa isang vision, tinuruan ako ni Lord. Ang ginawa ko, tinuro ko naman sa mga tao. Ngayon, sila na, hindi na ako nagpapatanggap ng tangs, sila na. Kasi, nakukuha niyo mga kapatid, napakahalaga na yung libro. Ito yung book na nagtulak sa akin na magpatanggap ng tangs. Ito yung way para maabot natin yung mga tao successfully. Amen po. Kaya, wag niyo pong parang iwan dito sa camp. Kasi pagka aalis na po ako, nag-iikot ako sa mga kwarto. Minsan sa basurahan nakikita ko. Nalulungkot ako. Kaya gagawin ko, kolektahin ko to. Sayang. Andito po ang sikreto kung paano maging successful na Kristiyano at maging successful na pastor. At yung iba kasi, magsiseminar pa yan. Seminar, punta pa ng ibang bansa para mag-aral. Ayan o, prayer lang. Travel, tongues.
Tinuro sa atin dito kung bakit namamatay ang mga tao nang wala sa panahon. Tinuro sa atin dito kung paano mahulaan, malaman ang mangyayari. Andito lahat. Yung iba kasi hindi nila kategorya to. Kung magpatuloy kayo, makukuha nyo rin. Amen? So, mahalaga po na basahin mo pa ulit-ulit. At tapos na yung librong yan eh. Yung part na yan, last na yan, second to the last, yung nakasulat dyan. Ngayon, sa Sembray Camp, yung last part ng book na yan, pag-aaralan natin. By next year, meron na tayong bagong materials. Amen? Kaya, i-compile nyo, wag nyo pong iwan dito. Nakakalungkot nga eh. Alam nyo, sa tagal-tagal ng pagka-camping, wala po, kasi usually ako yung pinakalas na aalis eh. Usual Iniikot ko lahat yan, pati yung basura, nangangalkal ako roon. Titingin ako ng, alam nyo po, ang mga naiiwan dito, ayan wala pa akong nakitang cellphone na naiwan. Pero Bibles, marami. Nakakalungkot. Sapatos, meron. Damit. Pero cellphone, wala. May mga materials na yan, yung mga magazine na yan, madami. Pero cellphone, wala. Wallet, may isa, pero wala naman laman. Damit, pantalon, sapatos, paulit-ulit lang yan eh. Charger, yan. Naiiwan yung mga yan. Cellphone, wala. Bibles, marami. Alam ko nga kung sino nakaiwan eh. Bakit? May pangalan eh. Nalilimutan. Wag. Dapat ang Bible hindi nalilimutan yan. Nakakalungkot. Mabuti pang maintindihan ko ulyanin ka, pero yung talagang aalis ka na yung Bible mo, iniwan. Tapos sa daming notes. Ibig sabihin, matagal na itong Bible sa'yo. Tapos, may mga notebooks po na naiiwan. Pero wala po ako nakitang, ewan ko sa iba ha, wala pa ako nakitang yung mga fundraising na pagkain na iwan, wala. Talagang inuwi. Bakit? Binayaran ko to, sayang naman. Sabon, yan. Shampoo, yan. Toothpaste, meron. Toothbrush, meron din. Kasi wala nang plano mag-toothbrush eh. Pero Bibles, marami po, nakakalungkot. Cellphone, wala pa akong nakitang naiwan. So, okay po, no? Ang Bible, dala-dala mo sa buhay yan. Huwag mong iiwanan. Ay, okay po, no? So, napag-pray niya na. Awit nga tayo. Ano ba yung awit kagabi? Kuya Jan. Kuya Richmond. Ano ba yung awit natin kagabi? Sige, minsan awitin natin. Sa biyaya mo, tayo po tayong lahat. Huwag niyo iwawala yung papel, ha?
Okay, mga counselee, lapitan niyo yung counselor niyo, yakapin niyo, sabihin niyo, salamat po. No? Lapitan niyo. Yung counselor niyo, magpasalamat kayo. Salamat. Salamat, kuya. Salamat, ate. Awit, taas ng aming tingin, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kamalutian, naginaan mo, pinapapagpayan. O sige po, lapitan nyo nga yung pastor nyo. Minsan, sabihin nyo, Pastor, maraming salamat po. No? Puntahan nyo yung pastor nyo, puntahan nyo yung workers na nag-invite sa inyo at sabihin nyo, salamat po sa pag-invite sa akin. No? Puntahan nyo yung worker nyo, yung pastor nyo na nag-effort, na invite kayo, nilibre kayo. No, magpasalamat kayo doon sa nag-effort na invite kayo. Alam niyo, nagtinda-tinda yung mga yan para makasama kayo sa camp. Ikaw, O Diyos. Magpa-thank you kayo doon sa mga workers na nag-invite sa inyo. Naglako-lako yan. Hanggang ngayon, nag-iisip pa ng pamasahe yan pa uwi. Hanggang ngayon, nagtitinda pa yung mga yan. Pa-thank you kayo doon sa pastor nyo, doon sa mga workers nyo na nag-invite. Wala pang uuwi, ha? Dahil ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, Ang iyong Kuya, ate, maraming salamat po. Pa-thank you kayo doon sa pastor nyo, sa mga workers nyo na ang laki kayang effort. Madala lang kayo rito. Magpasalamat kayo, kamayan nyo, yakapin nyo. Sabihin mo, salamat kuya, salamat ate. Salamat tatay, salamat nanay, kasi kung di dahil sa inyo, wala ako dito. Kaya ang saya-saya kagabi, kasi na successful yung pagdala nila sa inyo. At ang Diyos ay hindi pumalya na iparamdam, ipakita. O sige po, kung pwede nyo ilaglag nyo na po yung papel. No, kung pwede nyo na ilaglag yung papel, puntahan niyo po yung pastor niyo. Puntahan niyo yung workers niyo. Puntahan niyo po si pastor. Puntahan niyo si kuya. Puntahan niyo po yung... sige po, sige po. Ilaglag niyo na po yung papel niyo. Ano po,
Zoom pala itong mga to. Kaya pala hindi sumama si Lala. Huwag kang uuwi. Pakilaglag niyo na po yung papel ninyo. No? Okay po, ilaglag niyo na po yung mga papel ninyo. Tapos, lahat ng workers, may meeting po tayo, no? Kasi maaga pa, wala pang alas 10 eh. Lahat ng workers, may meeting tayo. Mag-meeting tayo sandali, lahat ng workers. Pagkatapos nito, no? 10 o'clock, mag-meeting tayo kasi may deployment, may reshuffle.